Good evening po. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating special prayer meeting. Welcome po. Welcome back po kala Kuya Harry. Happy birthday kala Kuya Justin at kala Pastora Michelle. So welcome po sa ating pong special prayer meeting, pati po yung mga kasama natin online. Hello po. Pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo mag-like. Sige po, start po tayo sa isang panalangin. Father, maraming salamat sa gabing ito, salamat sa opportunity na makapakinig po ng inyong pong salita. Thank you sa gabing ito na makakapakinig kami at may apply po namin ito sa aming po mga buhay. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Ang ating pong main verse ay matatagpuan po sa Romans chapter 12, verse 2. Basahin po natin. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okay, so before po tayo mag-move on, bago po natin isa-isahin po yung mga nakalagay dito, dapat po malinaw po sa atin na ito po ay directly connected sa verse 1. Actually, sa ibang translation po, specifically sa NASB po, ito pong verse na ito ay nag-start sa end. Ayan po, nakalagay po, and do not be conformed to this world. So sinabi po natin, dapat po maintindihan po natin na directly connected po itong verse na ito doon po sa verse 1 para po makuha natin ng buo yung konteksto na naisabihin ni Pablo. And in short po, doon sa karugtong niya po, doon sa naunang verse, sa verse 1, sinasabi po doon ni Pablo that they are to offer their bodies as living sacrifices. Basahin na rin po natin yon. Romans 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Okay, so sinasabi po sa kanila ni Pablo, doon po sa Christians, doon po sa Roma, sinasabi po, offer your bodies as living sacrifices in view of God's mercy. So sinabi po doon, in view of God's mercy. Bakit po kaya? Bakit po i-offer nila yung buhay nila sa Diyos in view of God's mercy? Dahil po, sa mga naunang chapters po, ipinaliwanag ni Pablo kung paano pong makasalanan ang bawat tao. Sa previous chapters po, chapters 1 to 11, ipinaliwanag po ni Pablo that they cannot save themselves from the penalty of sin. Na alam po natin ay eternal damnation or eternal death o yung pong walang hanggang kamatayan sa impyerno. Pinaliwanag po sa kanila ni Pablo from chapters 1 to 11 that no one or nothing here on earth can save them. Not even the law of Moses. Pinaliwanag po sa kanila ni Pablo that by default, dahil po sa kasalanan, ang tao po ay patungo sa impyerno. Pero po, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya po ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ang kanilang pong mga kasalanan. At kung sino man pong maniniwala, mananampalataya kay Jesus Christ ay maliligtas. So in short, pinaliwanag po ni Pablo na sila po ay naligtas dahil po sa grace ng Panginoong Diyos. Sila po ay naligtas dahil doon sa unmerited favor ng Panginoong Diyos. They did not do anything to deserve it. Hindi po nila in-earn yung salvation na iyon, but it was freely given out of God's love. At dahil po doon sa grace na iyon na pinaliwanag ni Pablo, dahil po doon sa mercies na iyon, na ipinaliwanag ni Pablo, sinasabi niya ngayon that the proper response is to offer yourselves as living sacrifices. Dahil po doon sa ginawa ni Jesus Christ on the cross, namatay siya para pagbayaran ng kanilang mga kasalanan, they are to live for Him. They are to offer their lives or to live their lives that glorify Jesus Christ. At sinasabi po ni Pablo that in order to do that, para nyo magawa yan, para nyo ma-offer yung mga sarili nyo bilang living sacrifices, you have to break free from the pattern of this world. Doon po pumasok yung verse natin, yung verse 2. Sinabi po sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. And so sana po nakuha po natin yung connection, ano po. In-explain po ni Pablo yung pong mercy ng Panginoong Diyos. At sinabi niya po, dahil po doon sa mercy ng Panginoong Diyos, kailangan niyong i-offer. Ang natural na response is to offer your bodies as living sacrifices. At sinasabi ni Pablo, gusto niyo bang gawin yun? Do you want to actually do it? Do you want to actually offer your bodies as living sacrifices?
If yes, then you have to break free from the pattern of this world. Do not conform, sinabi po doon, do not conform to the pattern of this world. The question is, what is the pattern of this world? Ano po ba yung pattern ng world? Ano po ba yung sistema ng mundo na sinasabi dito? Well, nung naghanap po ako ng iba't iba pong verses patungkol po dito, may nakita po akong isang epistle kay John po, na matatagpuan po natin sa 1 John 2:16. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. Yung Tagalog translation po niyan, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at pagmamalaki sa buhay. Yung pong mga worldly and fleshly desires that by instinct or by nature, most of us chase these things. Most of us, chine-chase po natin itong mga bagay na ito para po ma-pursue yung happiness in life. Most of us, pinopursue po natin o chine-chase po natin itong mga bagay na ito to find meaning in life or to feel valued by the society. But tonight, we are reminded to break free from that system. Break free dyan sa pattern na iyan ng mundo. Stop chasing worldly pleasures, possessions, and status. In short, tila baga sinasabi sa kanila ni Pablo, do you want to offer your entire life to Him? Then stop living like everyone else. Everyone else is chasing their worldly desires. Everyone else is chasing their earthly desires. Everyone is chasing the things that will make them happy. Kaya nga po, usong-uso po sa Pilipinas yung kasabihan na kung saan ka masaya, basta wala kang tinatapakang tao, go lang. And hindi po ganun. Sabi po, do not conform. Do not let your life be molded or be shaped by what the society thinks. Or wag mong hayaang ma-mold o ma-shape ang buhay mo ng sistema o ng pattern ng mundong ito. And so, again, babalikan ko lang po, para bagang sinasabi ni Pablo, God is merciful to you, therefore, offer your life to Him. Do you want to do it? Then do not conform to the pattern of this world, but instead, be transformed. So parang sinabi niya, stop living like everyone else, instead, be transformed. Yun din po yung sinabi sa verse natin, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. So do not conform, do not be conformed, but be transformed. Ngayon, ito po, alam na po natin, yung pong transform dito ay nanggaling po sa Greek word na metamorpho, which means to transform, transfigure, or to change form. Alam po natin, dahil na-explain na po ito sa atin before, na ito po yung pinanggalingan noong term sa biology na metamorphosis, o yung pong proseso na ang isang worm nagta-turn into a butterfly. So, when Paul talked about being transformed, he was talking about metamorpho. He was talking about a change on the outside that comes from the inside. Question is, how is it possible? Paano naging posible yung change on the outside that comes from the inside? Well, nasa verse din po yung kasagutan. Sinabi po, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. We have to renew our minds. Don't think like how the society thinks. Society will tell you, ito yung maganda, ito yung gawin mo. Dapat ma-achieve mo yan before you turn 30 or 40 or 50. Dapat milyonaryo ka na by this time. Tignan mo yung ibang mga ka-age mo, ito na yung kinikita nila, bakit ikaw hindi? We sometimes chase the things of this world. We want to achieve so many things. Just because society tells us, magaling ka pag ganito ka, famous ka pag ganito ka, influential ka pag ganito ka, matalino ka, cool ka pag ganito ka. Ending tuloy, ang dami po natin gustong gawin sa buhay. Dapat ma-promote ako agad. Dapat maging mayaman ako agad this year. Na kung isipin po natin, actually, wala naman pong masama sa mga bagay na ito. Maging mayaman, ma-promote po sa trabaho. In fact, we are blessed. And maaari po tayong mag-claim ng blessing sa Panginoong Diyos. Sabi nga po ni Pastor Atina, we are heirs of Abraham, co-heirs with Jesus Christ. We were reminded na sulitin ang taon na ito, our new and perfect beginning, grace upon grace. Pero ang ganda rin po ng sinabi ni Pastora last Sunday. We might be doing it in our own way, not God's way.
Na konting caution lang po na pag dito na po umiikot yung isipan natin, all day, all week, all month, na nakaligtaan na po natin, di na po tayo umatid ng church, di na po tayo nagbasa ng Bible natin, di na po, nakaligtaan na po natin yung prayer life natin dahil busy kasi tayo magpayaman. Doon po siya nag-iiba yung usapan. So ang sinasabi po ni Pablo, do not be conformed, but be transformed. Again, paano po natin magagawa yon? We have to renew our minds. Isipin natin, paano naman natin magagawa yon? Paano natin ma-renew ang atin po mga isipan? Well, bumalik po tayo dun sa basic. Magbabad po tayo sa salita ng Diyos. Magbabad po tayo doon sa pagbabasa ng Bible natin. Aralin po natin yung Bible natin. Siguro po kaya po, isip ko rin po kasi ito kaya nung nag-aaral po ako. Siguro kaya rin po, madali pong mag-conform sa mundo. Kasi po yun po yung laman ng isip natin eh. Bakit? Dahil malamang sa malamang, yun din po yung laman ng social media natin eh. Yun po yung laman ng mga nababasa natin sa FB, sa IG, sa TikTok. Kung babalik lang po tayo dun sa Bible, kung magbababad lang po tayo dun sa salita ng Panginoong Diyos, our minds will be renewed. That is why it's very important to read our Bibles. May nabasa po ako, sinabi niya po, many books can inform, but only the Bible can transform. Siguro after po natin magbasa ng Bible, masasabi natin na, okay naman pala ako. I don't have to achieve all these things para magbukang cool, para magbukang famous sa mata ng maraming tao, para maging accepted ng society. In fact, I am already loved. I am accepted by Jesus Christ. I am forgiven. I am fearfully and wonderfully made. I am created in the image of God. Sabi nga po ni Ate Jules, nung Sunday sa cell group, we are actually valuable possessions of God. We are actually His purchased treasure. Di ba po, minsan po, mas dumadali po in some way yung pong buhay kung ganun po yung mangyayari, yung tipong hindi po tayo nape-pressure dun sa sistema ng mundo. And ito po kasing proseso na ito pong, in this process of letting the Holy Spirit transform us by renewing our minds, mas nagiging madali po na hindi po sumabay sa agos ng mundo. Mas nagiging madali po na hindi po sumabay sa sistema ng mundo. Remember, this world is not our permanent residence. And if we just truly understand that, kung tunay lang po nating maiintindihan na basically we're just aliens here on earth, that our real home is in heaven, then mas madali po for us, magiging mas madali po na mag-focus doon sa mga bagay na makalulugod sa Panginoong Diyos. Kung tunay po nating naintindihan na hindi po ito yung permanent residence natin, then in everything that we do, we start asking, ano bang value nito sa eternity? May kinalaman ba ito sa calling ko? May kinalaman ba ito sa purpose ng Lord sa buhay ko? And yung sinasabi ni Pablo dito, if we do not conform to the pattern of this world, if we only just let the Holy Spirit transform us, then Paul is saying, we will be able to test and approve what God's will is. Na nasa verse din po natin, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. And I hope nakita po natin yung connection. I hope we saw the connection that as we continually surrender doon po sa banal na Espiritu in transforming us, we will have renewed minds. And now that we have renewed minds, ngayon na meron na po tayong, kumbaga panibagong proseso ng pag-iisip, it will be easier for us now to focus on God. Ngayon na na-transform tayo ng banal na Espiritu, ngayon na meron na tayong renewed minds, it will now be easier than ours. Again, if we do not conform to the pattern of this world, if we do not conform doon po sa sistema ng mundong ito, yung po mga distractions nawawala eh. It will now be easier for us to focus sa Panginoong Diyos. It will now be easier for us to hear God, to follow His lead, to discern the things that He wants us to do. Kasi minsan po yung mga distraction, na dala-dala po ng sistema ng mundo o dala-dala po ng pattern ng mundo, sometimes po, nakakahinder po siya para po ma-discern natin yung will ng Panginoong Diyos sa atin pong buhay. And sa ating pong pamumuhay ng nakapaloob sa will ng Panginoong Diyos, sa atin pong walk doon sa path, patungo po sa planuhin ng Panginoong Diyos, patungo po din sa will ng Panginoong Diyos, makakaasa naman po tayo that His grace will be with us. God's grace in God's will.
Grace in His will. Makakaasa po tayo that His grace will be with us dahil yun po yung will niya eh. Yun po yung nais niya eh. Yun po yung nais niya mangyari o planuhin niya para po sa buhay natin. Kaya naman po, tayo po, we can be sure that He will be with us along the way. Favor man yan, strength man yan sa trabaho natin, favor man yan or wisdom sa business natin, sa family natin, sa health natin, sa savings natin, and even sa new church building natin. Actually, isa pong magandang example yung new church building natin. Makakaasa po tayo, we can rest doon po sa assurance that He will bring it to completion. Makakaasa po tayo, we can trust in Him that His grace is with us and be with us sa pagtatapos po nito. Sa bawat nililinis po natin, sa bawat binubuhat po natin, sa favor financially, material blessing, aircon man yan, elevator man yan man yung sofa na gusto sana nating magkaroon sa YOP room, we can be sure. Dahil ayun po yung will niya na ginagawa po natin. It is His will we're doing. We only obeyed. We only said yes. And so, we know that His grace will be with us. Alam po natin na ang grace niya po will be with us sa pagsunod po natin sa Kanya pong will. At patuloy po tayong lalakipan ng grace na iyon hanggang matapos po yung new church building natin, na malapit na po. Amen po. His grace is sufficient. It's actually abounding. It's overflowing na sa atin po bilang iisang church, but also sa atin po individually, sa mga sarili-sarili po natin mga buhay. Lahat po ng worldly desires, wala po yung sinabi doon po sa will o doon po sa planuhin ng Panginoong Diyos para po sa ating buhay. His will is good and perfect and pleasing. At habang patuloy po nating isinusuko lahat sa Kanya, makakaasa po tayo na ang Kanya pong grace upon grace, upon grace, upon grace, ay lagi pong sasa atin. Gagamitin po tayo, babalutin po tayo habang tayo po ay naglalakbay dito sa buhay na ito, patungo po doon sa path ng kagustuhan ng Panginoong Diyos, patungo po doon sa path ng Kanya pong naisin, ng Kanya pong loobin, o ng Kanya pong will. So, in summary po, do not conform, but be transformed. And in connection lang po dun sa verse 1 na binasa po natin kanina, do not conform but be transformed so that we can offer our bodies as living sacrifices, which is our true and proper worship. And we can expect His grace every step of the way. Ayun lamang po at sana po may napulot po tayo sa maigsi po nating exhortation. Let's pray. Father, marami pong salamat sa gabing ito. Thank you po for reminding us, Father, that we should not be conformed sa sistema ng mundong ito. Salamat po, Father, for reminding us that we are to live a transformed life. We are to renew our minds sa pamamagitan ng pagkilos sa mga banal na Espiritu. And so, Father, help us. Tulungan niyo po kami na mag-surrender sa banal na Espiritu sa araw-araw namin po mga buhay, nang sa gayon magkaroon po kami ng bagong pag-iisip. Nang sa gayon, Lord, ang buhay po namin ay hindi po namin gamitin para sa mga worldly desires namin, but gamitin po namin para sa mga desire nyo, Lord. Patuloy nyo po kaming sasamahan, Father, nang sa gayon lahat po ng gagawin namin, lahat po ng iper-person namin in life ay yung mga bagay lamang po na may kabuluhan for eternity. And help us, Father, na hindi po gawin ito mga bagay na ito sa sarili naming effort. Maaring ginagawa po namin ito sa sarili naming effort, sa sarili naming mga motibo. But Father, may you just completely remind us na sa lahat po ng bagay na gagawin namin, this is not our permanent residence. Ang aming pong permanent residence is with you. Sa new heaven and new earth, dyan po sa inyo, sa presensya nyo, O God. And so help us, Father, to focus on the things na may eternal value. To focus on the things that will glorify you, Father. And so use us, Father. Use our lives, O God. And we love you, Lord. We love you, Father. In Jesus' name. Amen and amen.